should be grateful sa gugma sa Dios. Without His love, we do not have life. And that means eternal life. Wala tay paglaom sa kinabuhi. Ang atong paglaom lagi taman lagi sa kamatayon. Ug di na mulab mo lahos ni ini. Pero salamat nga bisan pa luyo ug human sa kamatayon liha kang Kristo na atay paglaom. Amen. Mayong hapon sa tanan. I missed you. Last Sunday, whole day ko dito sa ilang Pastor J.K. Pontilla sa Baroy Truth Baptist Church. Pag-umangko ni Pastor Paul. O I preached 3 times. Then ganinang buntag sad dito ko sa ato ang mission work sa Bunawan, ang atong church dito sa Pastor Lloyd, ang ilang 3rd church anniversary. O salamat sa Ginoo nga ang Ginoo naghatag og nindot kay nga harvest na 7 ka kalag na save and mga 100 ang ilang attendance, Pastor. So kumusta? Pastor, thank you once more. I'm always grateful sa opportunity nga imong gihatag, nga imong ipahulam ang pulpito nimo kanako karon. It's an honor and a great privilege to minister to you. So again, every Christian must know the Bible and must know about the Bible. Di lang kay Bible atong timaluan what the Bible says, kundi unsay mga butang pod nga naglambigit sa Biblia kay muabot yun sa punto nga naay mga tao nga atong masugatan nga ang ilang issue is not really unsay gisulti sa Bible. They do not care about that. Nganong di sila mo care anak because they have an issue with the Bible itself. Ang history, ang scholarship niya, ang translation principles and everything. Last sa ato ang service nga nag-uban ta, atong hisgutan ang sevens, the sevens of the hidden, ang mga tinago nga mga sevens sa King James Version nga dili gani makita nato sa original. And pasaylo ako, nakalimot ko mo I ought to print karon sa katong akong hihatag sa inyo katong chart bitaw sa genealogy ni Jesus Christ. Sakto tong 42, pero sayop ang number niya dito sa taas. He should be on the number 29th. So ako lang ihatag sa inyo next week. Alas 3 na mong mi nakaabot diha sa office, so nakalimot ko og printa. Anyway, I really prayed kung unsay sunod nako nga tudlo og nakahinumdum ko nga if you will remember way back 1920 or 2020 ako ning na Sunday school as we took up Book of Matthew. Kay taman man ko sa Book of Matthew ra wa ko kahuman sa Genesis to Matthew nga atong gisgutan na hinumdum ana understanding the Bible. Dayon taman ra ta sa Book of Matthew wa na ko napadayon tungo kay sa mission work nga nahitabo nato dito sa Balangao. So isa sa issues nga atong ikuan karon is ang kanang 42 generations nga gihisgutan diha sa Book of Matthew chapter 1 and the first 17 nga verses diha gigahin gyud sa balang espiritu nga ipasulat gyud niya kang Matthew ang tulo ka 14s, 42 generations, tulo ka 14 man na. So manindog ta kung gihangyo ang tanan sa pagtindog. Matthew chapter 1 verse 17, atong dunganon sa pagbasa, ready, read. So all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David until the carrying away into Babylon are 14 generations, and from the carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. Father, we ask you, and we thank you, first of all, nga imo migitagaan og kahigayunan nga makailami kinsa ka because sumala sa imong pulong, Lord, you are a God who wants to be known.
ug kaning Biblia mao ning imong gipatik aron kami naay mabasa, aron kami makaila kinsa ka og unsa unamo ka pagsimba ug paglipay. Father, we thank you so much that you are a mighty, almighty God, na even sa among generation, imong gi-preserve ang imong pulong ug nag-enjoy mi sa kahibalo sa among og kana kahibalo nagdala ka namo sa deeper relationship nga na kanimo. And more than that, ang kana nga kini mga scriptures sama ni Timothy has given us wisdom unto salvation. Father, we thank you so much for the hunger of the church, and we pray for a deeper hunger, deeper thirst sa imong pulong, Amahan. Kanimo mong gitugyan imong alagad usab, tagaig kaalam, tagaig kahibalo, tagaig og katakos. Kanimo tanan himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Every time nga mubasa ta sa labi na sa Chronicles, diya sa Book of Genesis na Chronicles po diha sa mga pasubay nga si Abraham nanganak ni Kuan, nanganak hantod miabotas mga punto nga kinsa man mga tawhana nganong ano man gyud nga gituyuan o gigahinan gyud sa Dios og espasyo or space sa iyang pulong ang mga pangalan. Sa una di kay ko ma-enjoy ani nya. Honestly, magduka ko pag abot na og genealogy. Kamong nagbasa og Bible, labi na sa Chronicles, magduka gid mo. Kisay nakasuwayan na, kisay mo angkon nga, pastor, parang duka gid kay ini mga ngalan Ginoo. Labi na pag abot mo kisa man sa Eber Pelegrio. So mainly consider the reading or studying of the genealogies. Isa ka word sa English pero tulo ka pulong sa Binisaya, listahan sa kaliwatan. Kaya ang word nga kaliwatan, di na genealogy, it is a generation. So, genealogy is a listahan, talaan sa kaliwatan. So, munang pasaylo ako nga atong English ang ato ang mga lessons kay para makasave tag space, makasave tag papel, makasave tag kuan. Anyway, itugod sa Ginoo naay mugawas ani nga mga versions na unya sunod nga translated na ngadto sa Cebuano. So sometimes ang genealogy is irrelevant sa atong Christian life. Unsa may kalabutan nako kung makabalo ko nga si Kuan anak ni Kuan ako ang Kuan, unsa may labot na Kuan sa akong negosyo. Realidad man na kay nagkinahanglan magitag panginabuhian sa matag adlaw, tama dili? So may kalabutan ana nasa kung pagpanglaba sa kuang adlaw-adlaw nga mga desisyon. Again, everything nga naa sa Bible, giingon ng Bible is profitable. Do you believe that? All scripture is given by inspiration of God and is profitable, even ang mga pangalan nga wa nato na ilhan. Kay ming gibutang man na sa Dios and by the principle of faith, because we believe God ug mintuo ta nga naa siya usa siya ka Dios nga dili siya Dios sa salagma kundi Dios siya nga adunay katuyuan. He is a purposeful God. Dili na parihas nato nga usay random nga ming mata lang ta watay rumbo ang adlaw nga magunsa man ko karon manglaba ambot lang. Uy, milagro nang limpyo, wa man ko'y laing nabuhat. Murag walay plano, pero to kay nahunahunaan o naas mood, pero dili nga na ang Dios. Everything nga iyang gibuhat, even before the foundation of the world, nahanay na ni siya. So, based on that preposition sa Biblia nga ang Dios adunay katuyuan, so dili gyud pwede nga walay rason nga iyan ang gipasulat. Naginay rason nga iyan ang gipasulat. And again, very interesting sa ato ang kumainumduman niyo itong lesson, itong 14 kay gibutang magina sa Bible in Matthew chapter 1 verse 17, adunay 14 generations from Abraham to David, and David to Babylon, another 14 generations, and from Babylon to Jesus Christ, another 14 generations. Nalambigit na siya sa 7 plus 7. So 7 is strongly connected, associated with the Bible. Even labi na sa King James Version. Na ay mga hidden sevens.
So kana 14 para sa tuwa 14 ra na, pero dako kay nagkalabutan kay luyuan na ang Ginoo ingon siya nga nakoy tuyo nganong 14. Pero ang isa sa butang nga atong i-deal karon is sa pag-deal nimo ana kung imo nang tagsa-tagsaon na ay isa ka butang nga mahingangha ka nga ha tinuod ni siya. Kay kung so there is profit to be received from the studying the Bible in order for us to have principles to guide us in our everyday. Sorry, nakulangan nawad ana. So there is profit. Even ang genealogy na profit niya. Dili lang kay knowledge, kundi mga knowledge na contribute sa imong pagkatao aron maoy magtabang ni sa paghimo og desisyon nga insakto. Remember, doctrines are the basis nga din kung atong tugutan kani nga mga pagkamatuoran nga mahimong basihanan sa atong prinsipyo, kani nga mga kamatuoran maoy mahimong angkla sa atong pagkatao. Dili ta exempted sa kasakit, sa kasuko, sa kadautan, sa problema. Sa bagyos kinabuhi, di ta exempted, di ta immune. Pero sama sa barko nga bahala gituya-tuya na siya sa mga balod, dili siya mapadpad ug asa siya paingon kay nakaangkla siya. Nakita niyo yung barko? Muktuya mangyapon ang barko pero dili siya mapadpad dito sa kabatuan, dili siya moadtog layo kay nakaangkla siya. So every time nga kita nakaangkla tas kamatuoran sa Ginoo, ang atong pagkatao nakaangkla diha, naa ang kasuko, naa ang kaulag, naa ang pamakak, naa diha, naay mga tentasyon, naa na. Maigo ka, mubati ka. Tino dili. Pero dili ka mapalayo to kay kusog og lig-on imong angkla. Dili. Lord, lami lagi kayo. Lami lagi kayo sumbago. Lami lagi kayo. Ano ba? Murag lami kayo. Pero kung kay lig-on ang atong angkla sa prinsipyo sa Ginoo, dili kayo ta mapalayo sa kamatuoran o sa unsay maayo. Bahala pagdaotan na ang sitwasyon. Muna'y tuyo sa Dios. Gikan sa utok modulot sa atong kasing-kasing nga mugawa sa atong binuhatan. Ayong hapon. Amen. So mo ni atong kwan. So genealogy ra ni siya pero daghang kay mensahe. As we study the book of Matthew, we cannot avoid genealogy. Paita gining genealogy. Listahan sa kaliwatan. So Matthew started his account, the first 17 verses saya ang chapter 1 with the lineage sa Messiah. Remember, this is a very important lineage kay gi-establisar niya ang pagkahari ni Jesus. So the four gospels are four portrayals of one person. So ayaw kalimot ana, note lang ninyo, ang four gospels upat ka portrayal o upat ka paghulagway sa usa ka tawo. Si Matthew, i-memorize lagi na ng word nga lomi, kasi gusto mukha og lomi. L-O-M-I. So si Matthew i-present si Christ as a lion, the king. Dayon si Mark presented Christ as the ox, the lowly servant. Munang diha sa Mark ang pinaka-prominente nga pulong is Son of man. Immediately. Kaya ang servant should immediately, straightway, mula sa book of Mark. Then mubo. Then walay genealogy. Duhara ang naay genealogy. Luke ra, si Matthew ra, o si Luke. Because ang servant, awa na may paki kung asa kagikan kisa kang anak, basta servant ka. So muna gi-portray niya. Then si Luke, iyang gi-portray si Jesus Christ as the man with the highest intelligence. Man. Son of man. Munang prominente kay na diya, son of man. Then makita ni mo diya ang lineage ni Christ, iya ang genealogy. Dini kang Matthew, gikan kang Abraham. Pero kang kang Luke, misangpo kang Adan. Because he is the first man.
Then, of course, eagle, si John portrayed Christ as the divine. Munang ang first verse good ni John is, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, importante kayo ni nga portrayal. In the book of Matthew, ilineage ni sa Messiah. So kani nga Sunday school lesson is an attempt to dig the hidden treasures of the genealogy of the Lord and present them to the believers so as to move them to have a deeper appreciation of the Bible, especially the genealogies. Ma-appreciate ni muna. By God's grace, after this lesson, may you look at genealogies not as long list of boring names, but as a source of God's hidden mine of treasures, waiting only to be discovered by the most sincere and diligent student of the Bible. Every Christian is a Bible student, and every church is a Bible school. And we have the best Holy Spirit, the teacher, the Holy Spirit, through the teachers, through the pastor. And we have the best textbook there is, the Bible. So, di tabagdugay, the hidden treasures, the genealogy of the Lord according to the book of Matthew. At one glance, Matthew chapter 1, verses 1 to 17 is just a long list. Again, murag, boring yun kayo. But due to the criticisms of unbelievers, naming doon na ko nga, there's something wrong with the genealogy. Daghang sayop da sa genealogy. O, well, at the one glance, makayong kag, bitaw no? Awagali, na kulang. I have mentioned to you, nga ang Ginoo to keep the perfect balance of 14, 14, 14, iyang gihatag ang kuan, pero matingala ka nga mo ni ang akong kuan. Questions arose and has been treated by the believers as an offensive attack to the Bible and to our faith. What seems to be a discrediting of the credibility of the Bible, nga murag pag-discredit sa Bible, turned to be of great confirmation of the character of the God of the Bible. He's behind the book, nga grabe kayo nga ipang-criticize sa kalibutan. Usaning hidden treasure number 1. Let us look at the women in the genealogy. The women. It is a very strange thing para sa ka-Jewish culture nga apilon ang ngalan sa babae diha sa genealogy. And King James is very careful also pagpangalan nila kang Joseph. Wala nako ni na apil diri, pero if you look at pag-introduce na nila kang Joseph diha sa book of Luke, awagani sa verse number 16 in ako lang ning iisingit. Ug sa book of Luke, very careful kayo ang scripture pag introduce nila kang Joseph. Kay ug si Jacob ug si Jacob nanganak ni Jose. So klaro kayo nga ang papa ni Joseph si Jacob. Pero pag abot na siya, wala gigibutang sa Bible og si Jacob og si Joseph bigat Jesus. Yan mo mabasahan. Pero ang pag-introduce siya is si Jacob sa verse 16, nanganak ni Jose ang bana ni Mary. Kang kinsa na tao si Kristo. So ang kanang pronoun nga kang kinsa, dili na kang Jose, kundi kang Mary na. Amen. Because klaro kayo nga wag hilabot si Joseph sa pagkatao ni Jesus Christ. Kay ulay, putli, virgin si Mary sa dihang nagmabdo siya kay gibutangan siya sa seed of the Holy Ghost.
So wala gyud labot si Joseph. Munang every time nga i-introduce si Joseph, ingon gyud na siya nga bana ni Mary. Bana ni Mary. So the women in the genealogy, then ang kaning mga babae, very important kayo kay in accordance to the Jewish culture, only males are reckoned in the family genealogy. Walay labot mga babae. Mga lalaki ra gid na. Tanawa gani sa Old Testament, lalaki. Gawas kung kanang mga bayhan na dako kalambigitan sa kasaysayan. So when women are mentioned, imo ginang mabantayan. Unsa may na-mention lagi ni genealogies, kadaghan nga genealogy dere, puros laki, gi-mention ang mama. Kisa maning tawhan na nga gi-mention ang mama. When women are mentioned, they must have done something worthy of mentioning, or they themselves are significant to the history of the family, either nakabuhat siyag daotan or nakabuhat siyag maayo. In Matthew's genealogy of the Lord, she mentioned 5 women, 5 women or some questionable history. And 4 women nga na questionable ang history sa kaliwat ni Kristo ha. And 1 who was sorely misunderstood by her husband. Usa ka babae nga wa siya sala na nabutang siya sa kasitwasyon tungod sa usa ka desisyon sa uban. Dili niya desisyon. Now, timani, in life, duha ra ka butang ang makaapektar sa atong pagkinabuhi karon. Ang atong personal nga desisyon or ang desisyon sa mga tao nga nagpalibot nato. Muuyon mo? Pasaning mag-drive ka, bisan pag ang imong desisyon magtinarong mag-drive, pero naay ubang tao nga nag-decide nga binalokbol, mabanggaan ka, mapatay ka, mapiang ka, nabutang ka na nga sitwasyon, dili na nimo desisyon na niya. So remember, it's a very important thing na naata sa saktong pagdesisyon. Kay di lang kay kita ang maapektaran, kundi makaapektar ta sa palibot nato. So naay 5 ka babae, 4 women with somewhat questionable history. Number 1, in Matthew chapter 1 verse 3, the first woman nga gi-mention sa genealogy mao si Tamar or Thamar. In Matthew chapter 1 verse 3, no, wala natin panahon mo basa ana. Kisan ni si Tamar? Si Tamar, she is the daughter-in-law of Judah. Remember Judah? Isa sa anak ni Israel or isa sa anak ni Jacob. So na-record sa Genesis chapter 38, a very, very important chapter. Kay kana nga chapter, naghisgot na siya sa kasaysayan, sa kaliwatan sa Misaya nga si Jesus Christ. Og napatik dito nga si Jesus Christ, anak man siyang David o kaliwat siyang David sa tribo ni Judah. Okay? Amen? So her story is told in Genesis chapter 38. O kani si Judah, naa siya'y anak na minyuan ni Tamar. Karon kani si Tamar, nabalo. Now, di kay nato na ma-appreciate. Pero sa ilang culture sa mga Hudiyo, kung ang babae na apa siya sa pangidaron nga pwede pa siya kaanak, kung mamatsyan siya bana ang igsuon nga lalaki sa bana nga libre, wala siya asawa, wala siya kabilinggan, katong libre, katong sunod nga of kin, kung wala sa iyang bana mga igagaw nga lalaki, mooy mupuli og minyo atong bayhana og mo raise up siya og seed og ang kanang nga anak dili na niya anak kundi anak sa iya ang igsuon nga namatay. Og para ma-preserve o maprotektaran ang maong babae kay sa kultura nila ang lalaki lang ang makadawat og panulundon. Ang babae way inheritance. Lalaki ra ang hatagag inheritance. So ang mga balo sa gupon gyud na sila munang balaod munang daghang kag makita dinhi sa Bible nga mga balo nga mga pobre kay way mo sagop. O wala lagi gisalikway siguro sa pamilya.
Pero ang balaod yun is para dili mag-suffer ang balo, sa gupon siya sa pamilya. Minyuan siya niya. Kung di na siya maminyuan, kay tiguwang na. So ang naitabo, so yung gisaaran si Tamar nga paabuta ang manghod sa imong bana, nga pag-abot panahon pwede na kaminyuan karon kay wa man na gituman ni Judah. So you know the story, si Tamar nag-disguise siya o kanang nag-prostitute siya, dayon ambot nga nung wato, basig nag-veil siya, nakaanak si Judah sa iyang binalayi. So, scandal number 1 sa kaliwat ni Kristo, incest. Nakita niyo? Nakaanak si Judah sa iyang binalayi, sa iyang daughter-in-law. So, sa tawag nimo silang anak, apo niya nga anak, unsa man na? Anak niya, pero iyang apo. Napamudiha, may hapon. So, kani nga mga problema, kani nga mga storyas kaliwat, dili ni angay ginastorya. Ginatago ni. Kay uwaw ni. You could just imagine, nga na isa ka Misaya nga kinalan kanang nindot ang yang image, pero naa siya'y kaliwat nga apo siya sa apo sa bunga sa sala. Napamuliha? Incest. A history that should not be written, but because this is God's word, iyan ang gisulat para naa siya'y mensahe. Ikaduha, of course, si Rahab. Kailan mo ni Rahab? Ang prostitute dito sa Jericho. You know the story. Alang sa mga bago, kani si Rahab, napuyo ni siya sa Jericho, ang unang syudad nga gipildi sa Israel sa dihang mingsulod sila sa yuta nga saad nga Kanaan. So ingon kani si Rahab mingtuo siya sa Dios sa Israel, so iyang gitaguan tong duha ka espiya. O giingnan niya nga ayaw kalimti ang ako ang pamilya o kami nga sa dihang musulong namo, ayaw mig apila og patay ha. Ingon din ang duha ka spies, o sige, way problema na. Basta naa lang sila sa sulod sa imong balay, o kaning imo ang bintana imong huktan og scarlet thread. Nga makita sa mga sundalo nga basta scarlet thread, ayon na kay kang Rahab na. But Rahab was a prostitute. Di lang kay naay kaliwat si Kristo bunga sa incest, napagyud siya kaliwat nga prostitute niya, di pagyud Hudiyo. Pero wa na gikauwaw sa Ginoo, i-record na. Her story is found in Joshua 2 and 6. Ikatulo, kaninindot siya nga kinabuhi. Nindot siya nga babae, pero di po siya qualified unta tungo kay di siya Hudiyo. Usa siya ka Moabite, usa ka kaliwat nga kontra sa mga Hudiyo. And you know the story. Ruth, a widow and a Moabite, nahimo siyang daughter-in-law of Rahab through her marriage with Boaz. Ato pa si Boaz, kaliwat ni Rahab, nga prostitute sa Jericho. Nga naminyo og Moabite. Ruth's story is a beautiful one of loyalty. Isa siya sa pagpipila ka mga babae din sa Biblia nga gawas ni Esther, si Ruth, duha ra gyud sila ang gihinganla ang ilang libro na hinganlan sa ilang pangalan tungod sa quality nga naa nila. Tungod kay giunoran gyud siya sa Ginoo, giunsa niya pagpangga ang ang mother-in-law. Sa dihang namatay na ang ilang mga bana, ang bana pud ni Ruth, ni Naomi, ug ang iyang duha ka anak, subalo na silang tulo. Ingon din kay gikan man sila Bethlehem, mingadto og Moab kay nag-drought sa Israel. Nag-famine. So ikyas sila dito, so tuwa sila dito nya karon kay namatsyan man sila dito. Ingon si Naomi, ayaw na kong tawag Naomi. Naomi means pleasant. Tawag ko ninyo Mara means pait. Because God has dealt bitterly with me. Duha ka anak niya patay, ang bana patay. So iyan ang gipamugaw gipang-abog
Nahimo no siyang bugaw. Iyang gipang-abog ang iya ang mga daughter-in-law, si Orpa, ming pauli. Pero si Ruth ingon siya, entreat me not. Ayaw ko og pugsa nga mubiya kanimo o muliso gikan sa pagsunod kanimo. Kay kung hain ikaw muadto asab ako. Og diin ikaw mo puyo, ako didto mo puyo. Ang imong katawhan mamahimo na akong katawhan, ug ang imong Dios akong Dios. So gi-renounce niya ang pagkamuwabay, kay gi-embrace niya ang God of Israel. O gikuyog siya, and because of that, God has blessed her so much. O tungod ana, bisan muwabay siya, gitagaan siya o privilege nga mahimong apuhan ni David. Kaya ang anak nila mao si Obed. O si Obed nanganak ni Jesse, o si Jesse nanganak ni David, nga mao ang kaliwat ni Ginoong Hesus Kristo. Kanapay isa ka makauuwaw, si Bathsheba. Gibutang mo ginaslin niya sa kaliwat ni Kristo, na usaw man nimo. Nya kanis Bathsheba mo man gyud ning nakakommit og adultery uban ni David. Kung sa panapa sa reunion pam ni, why his good ties kag kwan hakit. Hey, wow kay na. Magtinaguay yung sikreto another woman. Nya, in Matthew 1:6 gitawag siya kanhiay nga asawa ni Urias. Okay ra unta siya nga naasawa siya ni David kay nabalo siya. Pero naasawa siya ni David kay nabalo siya kay gipatay ni David ang iyang bana nga si Urias. David committed adultery and murder. Ug mao nang kastigo siya sa Dios. So emphasizing the fact that Bathsheba became King David's wife only after committing adultery with David, who then arranged for her husband to be killed. Tadadan mo makabaluto sa storya. Shame is often assigned to Bathsheba. Naligo dito sa gawas nga way tabon. Dahil ang hari nga gikinahanglan unta dito sa kuan tuan na sa panggubatan, nagpabilin amo nang nag-abot ang duha ka mga badlungon. But this one is another story. Mary. Questionable gihapon ang iya ang kahimtang, but not to her own doing. It was a decision of God nga mahimo siyang mabdus bisan way bana, pero according sa sa ilang culture, usa ka delikado nga butang, kay kung maburos ka nga wa kay bana, patuon ka or pakauwawan ka. Or labi na sa kahimtang ni Mary. She's the fifth and final woman listed in the Matthew's genealogy in Jesus' mother ni Jesus. Not the mother of Christ, no, the mother of Jesus. Because Christ is the title of Jesus sa eternidad, siyang divinity. So wala pa si Maria na si Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Mary is only the mother of Jesus in the flesh. Jesus is the name of Christ in the flesh. Klarohon na nga doktrina, ha? Klarohon ta na. Kaya basig, si Maria anak ni Kristo, basig lang unahon na kag anak ni Jesus. Pero di gid siya pwede mahimong inahan ni Kristo, kay si Kristo walay inahan, way sinugdanan. He is from eternity because He is God. So blasphemy na moingon sila the mother of God, or kung si Maria nakuhaan, watay Dios. Alright. Nakuha na to, doktrina na itong gisgutan. She is depicted as a young woman, perhaps by culture, 14 years old at that time, a virgin. Nag-i-engage siya ni Joseph. We don't know what age Joseph was sa ilang engagement, pero according to Jewish tradition is mag-engagement sa ngayon, ang pinakataas nga, ang pinakamubo nga, sakto ba kung kan? Pinakabubo nga panahon is 1 year from engagement, 1 year.
Kay mo magsabot sila, gi-engage silang duha. Then pagkahuman, ang lalaki, mupauli dito silang lugar, magtukod og balay, iyang ugmaron ang iyang uma para sa diyang magminyo siya, na siya kagasto, na siya baka, na siya kanding, na siya karnero para ihawon, na siya paras, o na siya kwarta ikapalit og bino para ipakaon, painom sa mga bisita. Then nanay balay, na panginabuhian. So 1 year after, muna'y pattern sa John chapter 14. I will go and prepare a place for you. Ingon si Kristo. That is a Jewish wedding tradition. Nga mo ato sa mag-andam aron kuhaon ta kay kita man yang bride. Alright. So ang engagement is a very serious contract. Nga kun after ana mangita sila glain, pwede sila makabayad, pwede sila kihaon, pwede sila makakommit sila adultery, o pwede sila batuon according to the seriousness sa ilaang kuan, sa ilaang adultery ug unsa. So, muna yung nahitabo. The penalty for sexual misconduct was stoning or death, stoning to death, to the annulling of engagement, and sending the woman back to her family in disgrace, in public yun. Pauli ka dito. Pero si Joseph, muna ibut pasabot niya diha nga being a just man, buutan siya nga tao, dili na niya himuong dakong issue, pagkabalo niya nga naburo si Mary, she was minded to put her privately or privily. So, sa tago, di na natin himong issue, pauli ka dito sa inyo as if wala hitabo niya, kay buros man ka, basig makaminyo pakaglain. Di lang kumuminyo ni mo. So, wala na kiha, wala na tanan. Pero giingnan siya niya sa anghel nga, ayaw kahadlok nga kuhaon ni mo si Mary nga imong maasawa, kay ang iyang gisamkon, dili na iya sa tao, kundi iya sa balaang espiritu. So, si Joseph being a very faithful Jew, iyang gidawat si Mary. So, nabutang si Mary sa usa ka sitwasyon nga dili niya pinili. Pero despite ana, makita nimo ang attitude ni Mary nga masinugtanon siya sa iyang Dios. Dili niya pinili nga sitwasyon, nya kabalo siya unsay implikasyon. Ha, maburos ko, wa ko'y bana, patay ko ali. Pwede ko i-disown sa kong family, sa kauwaw. Pwede. But Mary accepted the will of the Lord by faith. So, sa may lesson ani, na mo ato din ta sa duha nga treasure. Number 1, usay lesson ani, you may have a shameful past. Na maghagit ang kagahapon, naghangkit ang kagahapon nga, kumahin mo, ay nata pagstoryahan na. Well, the past is always there. We are the products of our past. Mga bunga ta. Bunga ta sa tong kagahapon. Pero dili ta angay nga binilanggo sa kagahapon. Munang naka-move on ta. But if you repent of them and turn to God, He would give you a life that others would be thankful for. I'm thankful for Tamar. I'm thankful for Rahab. Hey, prostitute man na. Well, I'm thankful nga by faith, ilanggi sabit ilang kaugalingon, ug nahimo silang vessel sa coming Messiah. Because of the word repentance. Move on ta sa ato ang failures, move on ta. Munang kita po, kung naay masayop nga mga kauban nato, di na nato pero balik-balikon. Ingana ra ba na siya sa una? Ikaw di ka ingana sa una. Oh, lahi lang ko, lahi lang tag kagahapon. Pero daghan ta, kitang tanan, naatay kagahapon nga mismo kita di taganahan karon. And we cannot define a person sa iyang past, but we can define a person sa iyang desisyon karon. Unsa may imong desisyon karon? Mag-usop kag dalan o mo-embrace ka sa sakto nga dalan, magtinarong na ka or magpadayon ka sa imo ang binuhatan kagahapon nga mo'y nagdalan nimo unsa ka karon nga imo na padayonon ingana pug kaugma. What you have been doing all along will always give you the products
sa imo ang desisyon. 1 plus 1 equals 3, wrong. Pagkasunod, 1 plus 1, 3 lang, 3 gihapon. Base na lang di ay correct. Kung isa ka, kung nga, ay, sige magtanaw, anak, nga replay naman na nga dula. Human naman na. Basig mudaog di ang Kiltics. Basig mudaog di aning replay, ang ako, ang team. Buyong ka. Sige, tag-replace kagahapon, yawat na lang mauso batong ugma. Dili, pwede na. And this is the lesson God has given us in the hidden ni siya. Wala ni gibutang din ni. Gibutang na niya mga ngalan. And it's up to you to research. Ngano bitong naibabae, no? Ngano man eh. A very special mention eh. Are you still with me? You may be misunderstood as others, as in the case of Mary. Just remain in your integrity before God, and He will vindicate you. Iyara kang kung anon, iluwason anang akusasyon sa uban. Muna akong na-learn sa akong kinabuhi, just take care of your character and God will take care of your reputation. Karon, bugal-bugalan ta or misunderstood ka. Pero moabot lang adlaw, makaingon ng mga tao, bitaw no, sayop ko, sakto siya. Pero kung karon na ay mag-accuse nimo, then ang imo pong karakter, mitugbang pug ka sa iyang pagkadaotan, away daog. Tablat ang tanan. Ang Ginoo, di na ko na i-vindicate kayo naman. You became, sa mga accusers nimo, you became like the people nga nangaway nimo. Kusog na ba kita manghunaw kay ngawayo na ta? Huy, di ko nga na, ako, lahi ko. Ay sa kadyot, sa murka nga sige o kanang panaway sa nangaway nimo, wa nakakabantay nga naparihan na ka sa nangaway nimo. Munang ingon siya, forgive. Kay nga naman ang lesson sa hatred is you become the people who hate you. Kung di ka mo forgive. Napamudiha, napata? God's grace reaches even to the unworthy and could do great works through them. If, atong i-personal, if we are willing to yield our lives to Him. Sakit, oo, but pain do not define you. We go beyond pain. Muna gibuhat ni Kristo. Yes, we have pain. Are you immune to that? No. Ikaw, pastor, maglagot pagyapon ka, ay oo. Laaba kay hatred? Yes. All of us, magdumot ta. Pero ato lang gina-control because we are bigger than our pains. Kay si Kristo, nasuko ba to si Kristo? Na-feel ni Kristo ang tanang emotion, kitao gud siya. Kalami, yung kay ni sampalungon ni tawhana, sige panagpa na ko, giluwaan pagyug ko. Mga anghel ato gaandam nagkuan ba usa man, Lord, just say the word and we will kill these people. Ingon si Kristo, relax lang mo diya, ako lang ani patay na ning tanan. Dios gug ko. Katong cross, pwede to niya gamiton niyang pagka-Diyos din ilapang lambusan to niya, patay itong mga tawhana. But He is beyond and above the pain and the cruelty and the justice and the evil situation niya. Kay gusto niya ipakita sa tuwa nga even tao ta kung naalang tay grasya sa Dios makagobiyan ta sa atong dautan nga sitwasyon nga di ta angayan usab, dili gikinahanglan nga mahimo putang dautan. Munang ingon siya, overcome evil with good. Lisod, no? Pero iya man ang gisugo, nagtuman man na niya sa iyang pagkatao. Munang wala tay lusot, nasuko ko, magbuot mo, nasuko, lagi ka, wa may langaway nimo, na kay katungod ba suko, pero wa kay katungod nga kanang kasuko nimo, imong gamiton para magskandalo ka sa mga tao na palibot nimo, nga muhimo po kagdautan. Kasuko diya, pangasaba, isulti ang imong kalagot, ayaw lang panginsulto, ayaw lang yun og pagpakasala, be angry and sin not. Amen. Napamuli ha? You see, these are genealogies. Pero ang tumoy anak, karakter ang gusto sa Dios. Gipakita niya, yan, you have to dig deeper.
Names ra ni siya, but their history will teach you greater than that. Profitable. Profitable. Kani, Matthew left out 3 names in the second group of 14 generations. Remember, 14 generations from Abraham to David. The second group is David to Babylonia. That is the second group of 14. The third group is Babylon to Jesus. So sa second group, very strange and very interesting, kay akong gitandi ang genealogy sa Second Kings ay sa kadyot. Si Solomon nanganak ni Rehoboam to Abiya, Abiya si Asa, then si Josaphat. Dayon si Joram nanganak ni Uzias. Oh, buto, ang papa ni Uzias, si Joram, sumala sa Matthew. No. Si Uzias, apo sa tuhod ni Joram. Dili na niya anak. Remember, I told you, atong sevens, nga gikuha sa Ginoo na ay, there are 14 generations here, yet in closer look in their history, what a time. 2 Kings chapter 8, nanay verse diha to chapter 14, Ozias or Ozia is not a son of Joram but a grandson or apo ganis tuhod. Okay? Mo ni ang genealogy sa 2 Kings. Joram or Jehoram begat Ahaziah, and Ahaziah begat Joash, and Joash begat Amaziah, and Amaziah begat Uzias or Ozia. So naay tulo nga blue, nga akong gi-blue diha, nga gi-omit ni Matthew. Was Matthew sloppy or kanang sayop ang iya ang kuan, no, naisayop ang Bible? Balik ta sa preposition, kung ang Dios gamhanan, dili siya pwede masayop, o kung iya ning pulong, dili gid pwede nga naay sayop ang iyang pulong. Tama. So kung naay tulo ka pangalan nga iyang gikuha, naay rason. Tinuod dili. Uyon mo? So walay sayop. Giingnan lagi ko, actually Muslim siya. Study siya sa Bible. Akong gitanaw bitaw, no? Naghungad-hangad. Manusbreed mo sa tani. Pero wato na ako take nga kuan niya kanang giya kong ginsulto. Ako siya gilang thank you for the information. So ako ning tan-awon. Because as a Bible student, di ko mutuo nga nay sayop. Di ko mutuo na scribal error. Dili ko mutuo. Everything nga gibuhat sa Dios na ay katuyuan. So iyang giingnan ang balang espiritu, miingon kang Matthew nga ayaw nag-i-appeal na si Ahaziah, Joash o Amaziah. Idritso Joram to Uzias. So, ato ta sa atong investigasyon. The only way we can investigate this is comparing scripture with scripture. Did Matthew made a mistake or was just told by the Holy Spirit not to include these names deliberately? Obviously, there was no mistake in the omission of the 3 names. The key to this is to look at the scriptures. So ila-ilaho nato ni si Joram o si Uzias. So mubalik ta sa 2 Kings, kay mo man na ang nalambigit nga libro sa kasaysayan. Si Joram, according to 2 Kings chapter 8 verses 16 to 26 na diha sa inyo, naminyo siya ni Athaliah, the evil queen. So there are duha ka evil queen sa Bible, sa Old Testament, si Jezebel o si Athaliah. Kisa ni sa Athaliah nga naminyuan ni Joram, anak ni siya ni Ahab. Kinsa ni siya si Ahab? By the way, si Joram, hari sa kingdom of Judah. Now here, di ta ka-appreciate ani kung di ta kabalo sa story. Remember, from Saul, David, and Solomon, united monarchy, usara ka gingharian. Pagkamatay ni Solomon, mingpuli si Jeroboam. Napikas ang gingharian. So, ang kaliwat ni David, nagpadayon, wala na putol. Pero ang Israel, ang kingdom sa taas, ang kingdom of Israel, lahi-lahi nga dynasty, lahi-lahi nga pamilya. So si Ahab, nanganak siya Athaliah, gipaminyo niya sa hari sa Judah. Pagpaminyo palang daan niya, nanay sayop. Kaya ang balaod sa Ginoo, ang usa ka Hudiyo, di siya pwede muminyo og laing Hudiyo
gawas sa iyang tribo. Nya karon si Joram Juda man, nya karon si Ahab di man siya kang Juda. So kanang daan supak na. So nag-cross line. So si Ahab nanganak ni Athaliah, gipaminyo niya kang Joram para political alliance. So ang Juda ug Israel na ay maayong relasyon tungod ani. Kisa man ni si Ahab, sumala sa 1 Kings chapter 16, gi-describe siya sa Ginoo as the most wicked king of Israel. And of course, he's the father of Athaliah. Ug kanipod si Ahab the same time naminyo siya og usa ka Sidonian nga si Jezebel. Mao nang istorya. So, asa man day muliwat si Athaliah? Sa iyang mama. Munang mga young people, pili agid ang imong pares. Pili agid nga kana di lang kay Christian kundi mahinadlokon sa Dios. Kay mutakod ang iyang pamatasan sa imong anak. Ang akong mga anak na mga batasan muna yung kog hybrid. Ang atong mga anak hybrid. Batasan ako, batasan ni Ma'am Gerlin na punog sa kong daka anak mo na hybrid. Muna yung anak hybrid. Nya kung ma-magnify ang daot na to sa amot lang kay hapit ng oras. So mao niyang nahitabo. Ug mo disave Athaliah nga pagkamatay ni Amaziah nga iyang anak nila ni Joram, iyang gipamatay ang mga laing anak ng mga igsuon ni Joash. Siya, ang mama, iyang gipamatay ang mga anak sa hari. Either iyang anak o anak sa laing mga babae. Munang ang igsuon ni Amaziah nga si Jochebed, iyang gitaguan si Joash dito sa templo para di mapatay ni Athaliah. Ing anak kang hilad ni Athaliah. Because of Ahab's wickedness, natakdan si Athaliah, natakdan ng kuan, God raised up Jehu nga mo judge kang Jezebel. Giinan niya si Jehu, buhatang akong gusto, giinan siya sa usa ka prophet nga ikaw ang mupatay kang Jezebel. Ug tuod man in 2 Kings chapter 10 verse 13 na natuma na ug gituman pud na ug nalipay ang Ginoo kay ingon ang Ginoo, the Lord said unto Jehu, because thou hast done well in executing that which is right in mine eyes, and hast done unto the house of Ahab according to that was in mine heart, thy children of the 4th generation shall sit on the throne of Israel. So puo na ang kaliwat ni Ahab sa Israel. Di na mupuli ang anak niya sa Israel until the 4th generation. Kasi si Jehu na ang anak ni Jehu until the 4th generation ni Jehu. But natumala. Pero karon kay mitabok man ang kaliwat ni Ahab dito sa Judah through Athaliah. So si Amaziah, si Joash o si Ahaz sa tong isa. Please. Amaziah katong tulo nahimo magyapong hari. Nahimo gyapong hari. Pero mo ni ang isa kabutang. This means that no heir of Ahab would reign Israel. Interestingly, this pronouncement is consistent with this promise dito sa Israel, dito sa Exodus chapter 20, sa diyang gihatag niya ang 10 Commandments. Gina niya, I am the Lord thy God, thou shalt not have any other gods before me. Thou shalt not make any graven images in likeness of heaven, anything in heaven, in the earth, and under the water. Tanan-tanan, walay, di mo maghimog representation. Anything in heaven, so apil ang Dios, dili pwede himo ag representasyon nga kinulit. Pati mga anghel, dili pwede taga-ag representasyon. Nya karon kay naaman ang kuan, naaman dito sa muna gingon lang nga ang Ginoo nagpakulit og bulawan nga anghel dito sa Ark of Covenant, pero mo nang ingon siya sa number 5, klaro kay na sa dihang mo kulit na kanila, di ka mo bow down sa imong kagulingon nga to kanila, ni mo alagad kanila.
So sa gibuhat sa mga tao karon, gisininaan, gitrapuhan, gipistahan, giampuan, then gihimuag mga chanting, Viva Señor, Viva Señor. Ingon na ng Ginoo, for I, the Lord thy God, usa ka abubuhan nga Dios, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto what generation? Fourth generation of them. Them, kisa ng them, katong nagbuhat og mga graven images, katong nagsimbag graven images, usay tawag sa Ginoo nila, them that hate me. So to para nila, gugma na sa Dios, pero alang sa Dios, no, you do not love me, you hate me. Hatred na mo nang suko kay Ginoo. God interpreted us not as love. Kay gisupak man nila ang pamaagi sa pagsimba, unsaon siya pagsimba, munang, you do not love me. Uy, nahigugma mi nimo ni Ginoo. Di pangutana na sila, tungod man sa mong gugmas Ginoo. Dili. Tama, dili. Pero yung Ginoo, no, that is hatred to me. So, in doing so, Athaliah represents the first generation of Ahab. Then the next three offspring from her would be Ahaziah, nga nanganak kang Joash, nga nanganak kang Amaziah, the fourth generation. Ug ingon ang balang espiritu, ayon na silag apila kay ang ilang inahan o ang ilang apuhan hastang badlungon na, ug di ko gusto nga mabutangan og kanang ini nga kaliwat nga munang wala sila labot sa reckoning sa kang Misaya. Nya katong mga babae ngilad man to kagahapon ra, pero ming embrace man sila sa God of Israel, munang gitagaan sa pribileyo nga mabutang diha. Pero sila, bisan pa ang ilang mga anak, Joash was a good king, pero naapiktaran siya. Gawa na siya pribilehiyo nga mabutang sa talaan sa Book of Matthew sa diyang i-introduce ang Messiah tungod kay iyabang desisyon nga mag-idolatros ang iyang ginikanan dili, pero naapiktaran siya because the Bible says, I will visit your iniquity even unto the fourth generation nimo kung di ka mo undang karon. Napamudiha. Young people, this is a very good way to stop the curse nga naglatay sa itong mga pamilya. Kung sa imong papa, palahubog, kung sa ito siya, way padungas kinabuhi, tunglo na siyawa. Dili na nagikinahanglan mapasa sa imong mga anak kung karon palandaan imo nang giputol kay ming duol na ka sa Ginoo ug nagtinarong ka. Start right, do right, and start right. Ayaw pagtago-tago diya sa imong relasyon nga di mao. Honor God. Mga bisyo biyain na, mga barkadang di mao biyain na. I'm not only talking about relationships here, I'm talking about the life. Muna kita mga ginikanan, naanaman niya itong mga anak. The best way na lang na to is, mapadayon tao sa unsay sakto. Lesson, God is consistent with His promise. What He has declared sin is always sin. Pila na ka-generation, gikan kang Abraham, paingon ka, gikan anak nga panahon nga gideclare sa Ginoo nga fourth generation until sa time ni Jesus Christ. What is sin is always sin, and no period of time can change that. Walay panahon ang pwede mo usab ana. Uuyon ba mo? Napamudiha? And the best way we can do right now sa atong mga past is just like the four ladies, embrace sa unsay tinuod, unsay sakto, and God will give us another chance in life. God hates idolatry because it hatred to Him. God is consistent. Munang na-preserve niya ang balance sa 7 plus 7, 7 plus 7, 7 plus 7. 7 times 2, 7 times 2, 7 times 2. Na 14, 14, 14. Right ang Ginoo. Una siya rason nga no, iyan ang gitangtang ng tulo. Kaya kung idungag ng dinhi, nahimo siyang 14, 17, 14.
Nawala ang iya ang message nga 7 plus 7, or God is the God of numbers. He knows how to associate himself and his works with the numbers. Siya mo'y tinubdan aning tanan. Amen? Father, thank you. And thank you, Father, for the chances that you have given us, because you are a God of mercy, a merciful God, and a gracious God. And we pray, Father, ang among kinabuhi, li man gyud maayo among kagahapon. Pero napa may ugma, ug ang among ugma magnaglipindi sa among desisyon karon. Therefore, give us extra measure of grace right now to make good decisions for a brighter future. To you, we commit everything, Lord. Mismo man ang maayong panlawas ni Pastor Paul, imong itang ihatag unta amahan. In Jesus' name, Amen. Maayong hapon sa tanan. God bless you.